September 21, 2025. Ngayon ay nandito kami sa Osmeña Highway, paakyat ng tulay ng Buendia, at kami ay dadaan ng Skyway. Travel kami papunta ng Tanawan, Batangas. Pagbaba nitong tulay ay pwedeng pumasok ng Skyway dito sa gawing kanan. Makati to Batangas ang aming lakbay ngayon. Ito, pagbaba nito, meron ditong pasukan dito sa kanan. Ito yung entry ng Skyway. Pero mag-ingat lang kasi merong mga galing sa kanan na pumapasok naman dito sa Osmeña Highway. Kasama ko ngayon ang aking misis at ang aming dalawang anak, si Jeremiah at si Amiel. Medyo maganda pa naman ang panahon. May balita na may super typhoon na nagngangalang Nando. Pero sa ngayon ay makulimlim lang ang panahon, pero wala pa namang mga ulan. Ang unang exit nitong Skyway ay papunta ng NAIA. So yung expressway doon ay tinatawag namang NAIA X. Pero nakakonect din yun dito sa Skyway. Tapos meron yung daan papunta ng MOA, papunta ng Cavite. Dito pala ay may speed limit. 80 yung speed limit ngayon dito. Dati 60 pero dinagdagan ng 20. Kaya 60 na yung speed limit dito. 80 na mula sa 60. Naging 80. Ayan yung papasok ng NAIA dito sa gawing kanan. Pero yung galing ng Magallanes, meron namang entry dito din sa gawing kanan. Marami ngayong mga rally ngayong araw na to sa Luneta. Kanina may mga close na street doon sa malapit sa Luneta. Tapos sa EDSA Shrine, meron ding rally. At sa iba't ibang lugar. So maraming mga rally na ginagawa ngayon. Ipag-pray natin na maging maayos pa rin ang ating bansa.
Tapos yung susunod na exit, pagkagaling doon sa NAIA ay dito naman sa Bikutan. Ito yung pinagtataka ko dito sa Skyway. Kasi yung part na to, ka-level lang dito sa dalawang service road. So hindi siya lahat ay nasa taas. May part na ka-level lang dito sa ground. Pero mas marami naman yung mga nasa tulay. Kaya nga siguro tinawag na Skyway. Pero yung part na to, ito, pagkalagpas ng sa may NAIA, dun sa part na yon, pagbaba dito papuntang Bikutan, ayan, talagang halos level dito sa ground. Kasi airport yun. Pero paglagpas dito sa may FTI halos na to, ang katapat ng FTI, eto unti-unti tulay na ulit siya. So paakyat na ulit dito. So siguro nga, sabi ni Mrs. kasi airport daw yung katabi doon, kaya siguro hindi nilagyan ng tulay. Ito, pagkaakyat doon, hanggang dulo na to sa may Muntinlupa, talagang mataas na level na yung daan na to. Dito makikita natin na may mga naka-signage ng speed limit, and sa gawing kanan nakalagay 80, tapos sa buses at close vans ay 60. So yung mga light vehicles ay 80 yung speed limit. Ayan yung Bikutan exit. So mula dun sa Makati, Buendia, pangalawang exit na to, kasi yung una ay NAIA X o NAIA Terminal. Tapos yung sumunod ito, yung Bikutan. Tapos yung susunod naman dito ay Sukat. Yung Sukat na hati yun sa dalawa, kasi sa left side, kung nakaharap tayo dito, yung left side nun Sukat Muntinlupa, pero yung right side ay Sukat Parañaque. Pero kapag nag-exit kayo dito, ang pinakababa na ng Sukat exit ay sakop ng Sukat Parañaque. So yung aircon filter pala nito ay napalitan ko na nung nakaraan. Hindi ko lang na video, hindi ko na lang na-upload kasi 7 months na siya. Hindi ko na naipakita, pero talagang madumi na rin yung filter. At ngayon, eto, maganda yung buga ng lamig. Kaya ang advice talaga ng mga technician, every 6 months, palitan yung filter. Aircon filter or cabin filter, yung tawag ng iba. Madali lang naman siyang tanggalin, madali lang naman din siyang palitan. Doon sa unang na-upload natin ay may tutorial naman doon. So kapag naramdaman nyo na medyo humihina yung aircon,
Yun lang yung dapat gawin. Palitan muna yung aircon filter. So nananatili dito yung speed limit na 80 at saka 60. Pero yung papunta ng NLEX, meron dong mga part, lalo yung mga curve. Bagamat 80 yung speed limit, kapag mga kurbada ay ginawa nilang 60. So nagbigay sila ng speed adjustment kasi mga kurbada nga yung ibang daan doon papunta sa NLEX Skyway. Pero ito kasing south ay halos straight yung mga daan talaga dito. Kaya maintain yung 80 speed limit maximum. At sa mga bus at close vans, iba naman sila. Yan yung sukat exit sa gawing kanan. After ng sukat exit ay ang susunod naman ay ang exit ng Alabang Zapote, Alabang Las Piñas, yon sa susunod na exit. At mapapansin natin mamaya yung exit ng NAIA, ng Bikutan, ng sukat, nasa gawing kanan sila. Pero itong exit ng Las Piñas, Alabang Zapote Road ay nasa gawing diretso na to. Yung gawing kanan, ano to? Pag diniretso natin, ito yung papunta ng south, papunta ng Calamba, Batangas. So, baka malito kayo kasi yung mga exit dun sa mga nauna ay sa kanan lahat. Tapos itong susunod na kanan, itong pinakadiretso ay ito yung papunta ng Calamba, Batangas, Laguna. Tapos ang exit ng Muntinlupa, Alabang, ayan, nandito sa gawing kaliwa. Tandaan nyo yon para kung sakaling madaan kayo dito. Ayan, nasa left side na yung exit. Etong diretso na to, ito na yung hanggang dulo ng extension ng ginawang ito dito sa Skyway sa may Muntinlupa. So walang nabago sa maximum speed na inilagay nila mula dun sa pag-akyat natin kanina sa Skyway Buendia sa may Makati. Medyo mahaba din yung extension na to. At malaking bagay din to kasi pagbaba dito mamaya ay malapit na halos sa San Pedro, Laguna. Malapit na sa boundary. Pero yung rampa nito pababa ay sakop pa rin naman ng Muntinlupa.
So 80 lang yung speed dito. Pero pagbaba mamaya sa SLEX na, ang speed limit na maximum doon ay 100 na. So, mini-maintain ko lang yung speed na 80. Ayan, ito yung pinakadulo nitong Skyway. So, dito, may iba na yung speed maximum. Pwede na dito ang 100 kph. Bilis ng big bike. Tapos yung exit naman dito, pagkababa ng Skyway, ang unang exit dito ay papunta ng MCX. So mahahati yung exit na yan, yung unang kanan papunta ng MCX, tapos yung padiretso ay papunta ng Susana Heights exit. Yung Susana Heights exit ay sakop pa rin yun ng Muntinlupa. Kahit yung MCX, yung dulo niyan, sakop pa rin ng Muntinlupa. Itong pinakakaliwang bahagi na to, ito yung tinatawag na overtaking lane. So kalimitan, kapag mabibilis at nag-overtake, dito dumadaan. Tapos kapag medyo mabagal lang yung takbo, ay nasa gawing kanan. So ang minimum dito na speed ay 60. Pero yung pinaka-maximum ay 100 kph. Dito pala sa susunod na exit San Pedro, meron ditong bagong gawa ang SLEX. Kasi ang nakadisenyo lang dito dati, ang exit at entry nitong, yung toll plaza nito, ito lang sa gawing kanan. So southbound lang siya. Ayan, yung kanan na yan. May nakalagay na San Pedro exit. Ngayon, ayan, halos katapatan niya. Inopen na yung San Pedro South, northbound interchange. So, meron na ring exit. Siyempre, kung may exit, may entry. Yung galing sa dito sa south. Kasi dati, doon lang, yung galing north lang yung may toll plaza. Palabas ng San Pedro at papasok din galing ng San Pedro, papasok ng SLEX. Ngayon ay magkatapat na sila. Meron na rin yung northbound.
At ginawa natin yan ng maiksing video lang nung nakaraan. So pinakita ko lang na sa mga nagta-travel na kung ang destination ay San Pedro, pwedeng doon na mag-exit, eksakto na sa San Pedro. Kasi dati, yung mga nagta-travel mag-exit ng San Pedro, ang option nila doon sa Susana Heights, o kaya iikot sila doon sa may MCX pabalik ng exit sa southbound, tapos iikot lang sila doon sa may tulay ng San Pedro. So ngayon, ayun na, okay na. Pagkatapos ng San Pedro exit, ang susunod naman ay dito na sa Binyan, yung Southwoods. Medyo makulimlim na dun sa bandang unahan. Parang may ulan na dun. Makapal na yung ulap. Pero sa balita ay ang expect na paglakas ng mga ulan ay mamayang hapon, mamayang gabi at bukas. So ito yung Southwoods. Hindi, ang lagpas na pala ng Southwoods, no? Hindi, tama. Ha? Yan yung Southwoods. Southwoods yan. Ayan, no, yung yung building. So tama, yan yung Southwoods. Kasunod ng San Pedro, Southwoods. Tapos pagkatapos ng Southwoods, dito naman sa Carmona. Nandito yung Splash Island. Halos malapit lang doon sa exit ng Southwoods. At parang doon din ang entry niyan sa may gilid ng Southwoods. Tapos yung susunod ay Carmona. Asan yung gift ni Maya? Ito yung Carmona. Tapos sunod dito sa Carmona ay ang Mamplasan. Doon sa Mamplasan ay meron dong bagong gawa din na expressway, yung ano ba yan? Calax ba yan? Cavite Laguna Expressway. Oo, Calax.
Yan yung exit ng Calac sa gawing kanan. Ito naman yung LIIP Laguna International Industrial Park, LIIP. Dito sa park na to, may mga ginagawa pa rin dito. Tapos yung exit na sumunod, ito, Santa Rosa exit. Yan, kung pupunta kayo ng Tagaytay, yan yung pinakamagandang daan. Pero dun kanina sa may Calac, meron ding dong daan. Mas maganda pala kung papuntang Tagaytay, dun ang daan sa Calac. Pero dito sa Santa Rosa na to, pwede rin naman dyan kasi parang nagdudugtong lang yung dulo nila, yung Santa Rosa Tagaytay Road. Kung dadaan kayo ng Calac, doon din ang labas nyo sa Santa Rosa Tagaytay Road. At kung dito naman kayo mismo Santa Rosa, babaybayin nyo lang din yung Santa Rosa Tagaytay Road. O, dito sa gawing kaliwa, ayan, andyan yung Enchanted Kingdom. Medyo maganda ngayon ang daan. Parang konti lang yung mga sasakyan. Yung susunod naman na exit dito, yung Eton. Tinatawag din Greenfield City, yung Eton na yan.
Sa part na to, meron pa rin ginagawa sa gawing kanan. Tapos after nung Eton, ang susunod naman itong Kabuyaw exit. Medyo ramdam yung mga medyo lubak-lubak dito sa part na to. After nung Kabuyaw exit, ang susunod naman itong Silangan exit. Medyo umaambon na, pero mahina pa naman. Tapos itong part na to, medyo ang ginagawa dito ay nasa gawing gitna naman. Kanina kasi yung mga repair nandun sa kanan. Yan, nasa gawing gitna naman yung ginagawa dito. Tapos after ng Silangan exit, ito naman yung susunod, Kanlubang. Kanlubang exit. Ayan, ramdam na yung kanina ambon, ngayon ay medyo ulan na to. After ng Kanlubang, Mayapa exit. Ang sumunod naman itong Batino.
Ayan, yung Batino exit. Tapos ito ng Turbina. Ayan. Turbina exit after nung Batino. So yan Turbina, palabas ng National Highway papunta ng Calamba, part ng Calamba, Santo Tomas. Ayan, Turbina yung gawing kanan na yan. Tapos yung susunod dyan, mismong Calamba exit, Los Baños. Ito sa gawing kanan. Pero since na Batangas yung travel namin, diretso lang kami dito. Nakakonect naman tong Slex sa Star Tollway. Dati meron pang toll booth dito sa may pinakang entry ng Star Tollway, pero ngayon ay tinanggal na yon. Bali ang payment na lang ay kung saan mag-i-exit. Dati magbabayad ka muna sa Star Tollway pag nag-entry ka, pero ngayon tinanggal na rin yon. Medyo ramdam na natin, ulan na yung nandito. Minsan may pabugso, minsan naman ay mahina lang, pero minsan may malakas. Tuloy pa rin yung construction nila dito sa road widening. At maganda yan kapag natapos. Ang lawak, parang plus 2 lanes yata yan. O plus 3 lanes yung gitna. Ang lawak ng ginagawa. Siguro bagong magtapos ang taon ay malaki na ang improvement niyan. Ito na yung halos boundary ng Laguna at Batangas. Dito naman, sa gawing kaliwa na yung kino-construct nila.
Ito yung Bundok Makiling, nasa gawing kaliwa. Tapos dito sa part na to, gitna ulit yung ginagawa. Ayan, salitan. Gitna, tsaka gawing kanan. Matraffic yung ano, yung galing sa kabila. Oh, nakaano sila oh, katukod. Tapos yung susunod na exit na dito ay Santo Tomas exit na. Ayun sa gawing kanan na yan. Yan yung exit ng Santo Tomas. Haba pala yung volume dun sa kabilang side. Gagawin na ako dito sa bandang kanan kasi ang exit namin ay Tanawan. Ang Tanawan ngayon ay city na rin. Dito naman, yung road repair nila ay dito sa pinakagitna. Talagang pinapalawak nila itong Star Tollway.
ito na yung susunod na exit, ang Tanawan exit. At ito yung aming pupuntahan. So mula dun sa Buendia Makati Skyway hanggang dito sa exit ng Tanawan City, Batangas, yung naging travel ay sa ngayon 52 minutes. Ay maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating channel, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nag-subscribe, nagko-comment, nag-share. I-bless tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. So ito na yung Tanawan exit. Ito may mga daan din to papunta ng Tagaytay, Talisay, Laurel. So may mga shortcut din yan. Okay, 53 minutes and 37 seconds. Nandito na tayo sa toll booth. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. God bless us all.